So, mayroon pong isang DDS ngayon na isang vlogger ang arestado. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. What's up? So, ayun na nga po. Mayroon po tayong good news. Pero bad news po ito sa mga DDS. Meron po kasing DDS vlogger ang dinampot ngayon. Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Ay, sorry. Babalik tayo sa intro eh. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po tayo ay 1.57 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Ito kasi ang nangyari mga sangkay. Mayroon po kasing isang DDS na nauna po yung kayabangan mga sangkay. No? Parang malabo. Wait lang. Ayun, okay na. Nauna po kasi yung kayabangan. Ngayon, ito ang nangyari. Nakaraang araw, nag-post po siya nito. Ito yung post niya. Headshot. Ayan po, mga sangkay. Marami ang naganon yan. Marami ang na-bad trip dyan. Kasi, bakit mo gaganyanin yung Pangulo? Ayan po. Mayroon pang araw na nakaturo sa Pangulo eh. 'Di ba? Ayan. Tapos naka-caption ng headshot. So, kung mayroong maganap sa presidente na hindi maganda, alam mo na kung sino ang pwedeng gumawa. Wala kang ibang pagdududahan kasi siya lamang po ang nag-post niyan eh. Ngayon, mga sangkay, marami ang nag-call out sa taong ito. Ayan po siya. Kaso, pinagtawanan lamang po niya. Ito nga po, mga sangkay. Ito yung post niya nun. Pero nakaramdam po siya ng takot. Kasi alam nyo, binura po niya yun. Binura niya yung post niya, tapos nagpalusot siya na kunwari, ang nagbura daw, system ng Facebook. Pero, siya ang nagbura nun. Medyo kinabahan lang po siya. Mga sangkay. Ngayon, eto. Hanapin natin yung post niya dyan. Na binago nga po niya, mga sangkay. Binago niya to kasi, syempre, kabado po siya eh. Kinabahan siya eh. Nasaan na yun? Magpakita ka na. Nandito lang yun eh. Ayan, malapit na tayo, mga sangkay. Ito yung mga post niya eh. Yan, binago po niya. Imbes na nakalagay dito, headshot, ginawa niyang tama lang talaga. Sabi niya dito, tama lang talaga ang City Hall. Di mo na mag-gets kung sinabi niya eh. Tapos nag-reason na lang po siya dito. Sa post niya, nag-reason na lamang po siya dito. Na-delete pala ng system ang post ko kanina. Neto, nagkamali sa caption. May nagpapapansin pala na mga kauri kanina. Sayang nawala. Pero binura niya. Ngayon, mga sangkay, hagahamon siya dito. Sabi pa nga nang nag-comment, ay si Jake Magnus pala to, biglang palit ng caption. Sabay tawa. Tapang-tapangan, iyak later. Mike Romero, eto. Tapos ngayon, mga sangkay, naghamon pa po siya dito. Ayan o. Saan na yung nagsabi na mag-report sa NBI para turuan kita ng ABCD? Yabang no? Yabang. Yun yung kanyang post, mga sangkay. Mayabang. Pero ito na po ang nangyari. Ngayon lamang, ibinalita. Mike Romero, breaking news yan, na nag-post ng larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may caption na headshot na aresto na ng NBI. Ayan siya. Ito ata yun siya, mga sangkay. Malungkot eh. Malungkot si brother. O ngayon, pero bago yan mga sangkay, eto, ipapakita ko po muna sa inyo. Bago yan,
nagkaroon po muna tayo ng vlog dyan. Kasi most requested mga sangkay. Sobrang daming nagre-request na sinasabi nga nila na gawa na daw po ng content. Ngayon, gumawa tayo ng vlog about dyan. Daming nagsusumbong. Ito po yun. 3 days ago, ginawan po natin, DDS Vlogger. Yan, nahuling ipapatumba si PBBM. NBI, kilos na. Yan po. Vlinag po natin yan, mga sangkay. After 3 days, after ilang mga araw, ay eto na po ang nangyari. Mike Romero na nag-post ng larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may caption na headshot na aresto na ng NBI. OMG! Makulit ka kasi. Alam nyo, okay lang. Ito lang masasabi ko sa mga DDS. Kasi nare-respeto naman natin ang bawat opinion. Pero iba na kasi yung gumagawa ka na ng mga delikadong post. Fake news. Pagbabanta. Yan, mga delikado yan eh. Never ko yan ginawa. Sa kahit na sinong mga anti-Marcos na parang pagbabantaan nyo sila ng ganun ang gagawin nyo, ipapatumba o kung anong gagawin nyo. O ngayon, eto siya ngayon. Malungkot si brother. Diba? Makulit kasi. Ito dapat ang ginagawa, may sinasampulan po talaga. O, sabi po nang nag-comment, tapos sasabihin nila, inaabuso ni PBBM ang power niya. Gusto nyo yan. Akala nyo yata, nakakatuwa yung mga sinasabi ninyo laban sa Pangulo. What you reap is what you sow. Buti, parang baliktad ah. Buti nga yan sa inyo, mayroon tayong freedom of speech, pero iba naman kasi, banat nyo, buti niyan. Akala siguro ng mga China DDS, tama lahat ng kaisipan nila, kaya ayan ang nangyari. Himas. Himas ka ngayon. Sana tulungan siya ng mga Duterte at kapwa niya DDS. Yan ang problema. Kasi nga po, mga sangkay, presidente po yan ng Pilipinas. Buti nga, ganito lang eh. Panahon ni PRRD, nako, naalala ko yung isang teacher na kinuyog ng NBI. Diba? Luhod, pinalood, mga sangkay. Ito, dapat hindi naka-face mask eh. No? Ba't pa kasi nag-face mask? Dapat kung gaano siya katapang nung una, dapat ganun din siya katapang nung ngayon na umaharap siya ngayon sa ano, 'di ba? O ngayon, tingnan po ninyo mga sangkay yung komento. Huli ka boy, kulong ka ngayon. Binalikan yung post niya mga sangkay. Iba naman yung caption mo, dito masabi na to. May iiyak later, swerte ni kumpare mo Mike. O makulit kasi. Ito yung mga bagong komento, mga sangkay. Nasa NBI ka na ba? Na-headshot ka tuloy ng NBI. Ang kulit mo kasi. Parang yung pulis patola lang din dati, matapang lang sa Facebook, parang bandang, parang bandang sisiw. Kulit kasi. Yung ba sa mga ito? Akala kasi nila nakakatuwa yung mga ganyang klaseng banta. 'Di ba? Ito pa guys. Kabilang pala siya sa nagpakalat ng fake news na nagbebenta daw si PBBM ng 20 pesos na bigas doon daw sa Cebu. Ayan o. Sabi niya dito, halos lahat ng governor namimigay ng bigas libre sa Cebu, pero ang presidente nagbenta ng tig 20 ang kilo. Oh. Kita nyo? NBI, isama nyo to. Itong post niya na to. I'm sure kasama na to siguro. Pero baka lang hindi pa kasama. Isama na ito. Kasi kulit eh. Ang kulit talaga. Maraming ganito. Marami na tayong mga sangkay na isumbong sa NBI. Pero ito po yung nadali talaga ng husto, mga sangkay, na bago-bago. 'Di ba? Oh, ngayon, sa mga DDS diyan, ang masasabi ko lang sa inyo, okay lang mambatikos. Basta maayos. Marami namang mga DDS dyan na matino, bumatikos eh. Yung mga talagang
magaling mag-commentary. Hindi po yung headshot o kung whatever na threat against the president or against any person. Hindi po yan maganda. Okay? Kung ako nga, mga sangkay, kung gugustuhin ko lang magsumbong sa NBI, marami pa. Kung siseryosohin ko lang. Ito kasi presidente to. Medyo delikado itong mga ganyang pasabog nila. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.